Ngayon, sa likuran ko naman po, itong area po na to, kung papasanin po natin mga ka-blessed, napakaganda po ng mga gamit na pinili po nila dito. Tayo lang po, upo lang po ako dito para makita nyo po yung space po natin. So, itong portion po na to, or itong area po na to, this is their living area. So, papasanin po natin, meron po tayong another parang living area po sa lugar po na ito. Napakaganda rin po ng mga ginamit po nilang mga furnitures sa portion na to. Parang nasa resort po tayo at again po, sa itaas, naglagay din po sila ng mga natural rocks. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, we have a good news. Ngayong vlog po ito, magpapakita po tayo ng another turnover project po natin sa Enclave Subdivision. So ito po project po na ito na turnover na po natin sa mga clients po natin na from US pa po. And umuwi po sila from US and then we turn over the project. Tapos namili po sila ng mga gamit. Kinumpleto po nila yung mga gamit po nila sa bahay at ngayong vlog po ito makikita nyo po yung mga napili po nilang gamit. Napakaganda, very nice, very cozy, very homey yung pong bahay po nila. Yan, sa mga clients po natin, kay Sir Albert, kay Ma'am Myra, sa buong family po nila na nasa US at the moment. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders at sa lahat po ng mga sumusuporta sa Blessed Builders, sa mga upcoming clients pa po namin. Maraming salamat po. Sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kalwalatian, sa lahat po ng mga pagpapalang nararanasan po ng buong team ng Blessed Builders. Alam naman po natin na we are just being an instrument po ng Panginoon para po matupad po yung mga pangarap po ninyo. At before po tayo magsimula, nais ko naman pong i-share yung napakagandang verse na nabasa ko po sa Kawikaan chapter 15, verse 16. Ang sabi po dito, mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Alam po, marami pong mayayaman ngayon na hindi po makatulog sa gabi. Marami pong mayayaman na natatakot po sa buhay po nila. Pero ang sabi po dito, mas mabuti daw po no, na maging mahirap at may takot sa Panginoon. Pagkat ito po yung tunay na kayamanan, no? Yung pong kapayapaan, yung pong kagalakan na nagmumula sa Panginoon, this is something na hindi po pwedeng bilhin ng pera. It's just a reminder po na hindi po masama na magkaroon po tayo ng kayamanan dito po sa lupa, pero mas mainam po, no? Mas mabuti po na magkaroon rin po tayo ng takot sa Panginoon. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders, mga ka-Blessed. Magandang balita po. Salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan at meron po tayong i-open na bagong site ngayong araw po na ito. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Enclave Subdivision sa Angeles City, Pampanga. Yan, sa lahat po ng mga may lot dito or kung may viewers po tayo ngayon na from Enclave po, yan, binabati po namin kayo. Yan, malapit lang po ito sa amin, Angeles City, Pampanga. Napakaganda ng location. Yan, malapit po sa lahat. If familiar po kayo sa Friendship, Angeles, Clark, yan, malapit po yun. Yung subdivision, yan, sa area po na yan. I-check po natin yung lot, mga ka-Blessed, ngayong araw po ito. At tignan nyo po yung community. Ang gaganda po ng mga bahay, ang lalaki po ng mga bahay. At kung papansinin po natin, mga ka-Blessed, wala po silang kabel ng kuryente dahil yung wiring po ng kuryente nila nasa underground. Yan, nasa ilalim po. Ano, wala pa tayong nakita ng poste sa lane na to. Yan. Yan po yung lane. Yan po yung block ng client po natin. Yan, diretso doon, wala po siyang kuryente. At yung lot po natin ay nandito. Check po natin. Naka blue sack na po tayo. Requirement po ng subdivision. Kailangan meron tayong blue sack paikot. Ito po yung lot natin yan. Yung pong dimension po ng lot nasa 10 meters. So yung frontage po niya is 10 meters. Tapos yung side po niya is nasa 20 meters. So 10 by 20, total of 200 square meters. Yung pong floor area po ng lot.
At mga ka-blessed, binabati po natin yung mga client po natin na nasa US. Ayan, si Sir Albert at saka si Ma'am Myra. Ayan, hindi pa po namin sila na-meet in person. Nakaka-video call ko lang po sila. Yung nag-finalize po kami ng mga transaction. Yung nag-a-assist po sa atin is kapatid po ng client po natin, si Ma'am Melody. Mamaya konti po darating po siya. Binabati po natin sila. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. Hopefully, once na matapos po yung project po natin dito, makauwi po sila and mamit po natin sila in person. And at the moment mga ka-blessed, nakapagtayo na po tayo ng mga poste. Tapos na po yung excavation natin. Actually, hindi pa talaga tapos. Yung may mga portion pa po na hinukay sa may likuran. Isa po sa mga pinakamatagal na part ng construction, aside po sa finishing, ay yung excavation po natin. Tapos yung pong lupa dito medyo matigas. Which is actually a good thing. Although mahirap po yung paghuhukay talaga. Pero yung kahit ng lupa, hindi ko sure kung bakit. Siguro matagal na po talaga yung lupa dito. Ongoing po yung excavation process. Medyo napasabak po yung mga boys natin. Kasi medyo matigas yung lupa. Kailangan pang gumamit ng mga piko para mahukay talaga siya. And then yung excavation po ng mga 2-story, mas malalim po siya compare po sa mga bungalow. Kaya expect po na mas matagal po yung procedure ng excavation process kapag 2-story po yung mga project na ginagawa po natin. Yan mga ka-blessed, tingnan po yung lalim ng hukay natin. Halos nakalubog na po yung isang tao. Yan, na pagbuhos na po tayo ng mga footings. Yan, yung mga poste po niyan sa may bandang likuran hindi man natayo. So naka-fabricate na po siya, nandito na. So itatayo na lang po niyan. Pero kahit paano meron naman pong natapos. At the moment, nakapag-beam na po tayo for our first floor. Ito hindi pa tapos, pero nakaporma na po yung beam natin. After po niya, bubuhusan na. Then prepare na po tayo for second floor. So itong area po natin ngayon na nakikita po natin sa left side po ng bahay, yan po yung firewall natin yan. Left side, tapos itong wall po na to, ito yung kusina. Pasok tayo para makita nyo po mamaya yung layout. At lumalakas po ng ulan. Lumalakas po yung ulan. Yan, medyo nakapayong naman po ako mga ka-blessed para lang po makapag-update po tayo dito sa site po natin. Yan, maulang araw. Maulang araw po sa bawat isa. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Enclave Subdivision. Dito po sa Angeles area. Yan, Angeles, Pampanga. So check po natin mga ka-blessed yung progress ng project natin. So nakapagbuhos na po tayo ng slab. Papunta na po tayo sa sa second floor. Tapos pa-roofing na po niyan. So nandito po tayo sa harapan yan para makita nyo po yung progress ng project natin. So harapan, tapos sa may left side po natin, ito po yung firewall natin. So magkakaroon po tayo ng roof niya dito sa itaas. So hindi pa po masyadong kita niyan kasi nag-aasinta pa tayo. Pero in 2 weeks time frame, punta na po tayo sa roofing niyan. So roofing dito, naka-cover na yung buong balcony. Tapos yung structure ng roof natin mga ka-blessed, papalitan din natin. So 2 agua yun dito. Yung bagong roofing natin mga ka-blessed, 4 agua. Yan. So next vlog, pakita mo natin yung design. So pagpasok mga ka-blessed sa property, yung dadaanan po natin is yung parking. So ito yung parking area natin. Parking area. Tapos yung main entrance natin, dito siya. Main entrance. Hindi ako makapasok. Pero dito yung main entrance niya. Meron po siyang portion dito sa area na to. Main entrance. Tapos itong opening na to, hindi pa lang nakasarado. Pero window po yung dito. Window. So dito po yung pasok natin yan. Ito po yung pasok ng main entrance. Tapos yung stair po natin dito. Ay, mag-vlog ko sagli. Pabalanta ka sagli ko mo. At sa kabila sa yung main entrance. So pagpasok natin, yung stair po natin, nandito siya. So ito po yung frontage natin, pinakapasad ng bahay. Yan po yung original design
ng bahay at pinalitan po natin siya. So ito na po siya ngayon. Pinalagyan na po ng cover or bubong yung ating balcony. Sa original design, open lang po yun dito. Open area. Tapos yung roof po natin, dos agua po siya. Yung nakita po kanina, dos agua. Pero yung ngayon po, 4 agua na. So may major modification po tayo sa structure po ng bahay, sa roofing po ng bahay. Major modification yung ginawa po natin. Pina-approve po muna natin yun sa enclave. In-approve naman po nila, yun nga lang po kailangan daw po natin maglagay ng firewall dito sa area na to, sa portion na to. Supposedly po kasi open lang po yun dito, grills lang, tapos open area kasi nga po kapatid po ng owner yung lot na to. Yung nga lang po hindi po siya na-approve, request po ng na-approve po ng enclave, lalagyan ng firewall yun dito. So firewall po yun tayo dito sa left side. Tapos yung pong balcony area po natin may meron dito sa firewall. So dito yung pinaka main entry natin sa Blessed. Main entry sa pagpasok sa Blessed. Yan, makikita natin open area dito. So yun yung magiging sala niyan sa area na to. So open concept po yung bahay. Yung layout natin sa sala, tapos yung kitchen natin dito. Kitchen area. Sa pa-letter L yung kitchen natin dito. So window dito. Tapos paakyat. Tapos pa-Blessed, itong area na to, pag-akyat natin sa itaas, ito yung gagawing entertainment area ng mga client natin. Binabati po pala natin yung mga client natin na nasa US, kay Sir Albert, sa po kay Ma'am Myra. Binabati po natin sila. Sigurado nanonood din sila sa bahay. At ito po yung entertainment area. So meron po tayong TV wall dito. TV wall. Tapos yung maglalagay sila ng sofa dito. Tapos yung mga bedrooms po natin dito po sila. 3 bedrooms. Bedroom 1, tapos bedroom 2. Tapos yung master's bedroom natin dito. So ito yung pinakamalaking area. So ito yung major modification natin ka Blessed. Supposedly itong area na to, itong balcony na to, open lang siya. Pero ngayon pinapabubong na natin siya. Request po ng mga client natin na pa-cover na po ito. Pa-cover na. Kaya ongoing na po yung pagka-process natin. So open area. Napakaluwang ng balcony dito. At least matatanaw pa rin po ng mga ka-Blessed yung kabilang lot. Tapos itong kabilang side, naka-cover na rin. So naglagay tayo ng slab dito para ma-cover yung buong portion ng other balcony natin. Medyo kumikinis na yung mga pader ng bahay. Check natin muna yung ka-Blessed yung sa may right side portion ng bahay. So parking area, so 2-car parking tayo ka-Blessed, and 1 and 2. Since limited yung space natin dito, hindi tayo makapag-sliding gate since ito lang yung space natin yan dito sa gilid. So ang mangyayari nyan, bi-fold nyan yung gagawin natin. So nagpa-fold ng dalawa yung portion dito, nagpa-fold ng dalawa yung portion sa kabila. Possible mag automated gate tayo dito ka-Blessed, request na client natin. So ongoing po yung pagka-tiles, ongoing po yung pagpipintura sa loob. Tapos sa labas, nagmamasilya na rin sila. Tapos may mga na-install na tayong mga PVC panels. Yun po kasi mga client po natin, nag-upgrade po sila. Instead na regular ceiling yung gagamitin natin, nag-upgrade po sila ng PVC panel. Mamaya check po natin. Itong area na to, parking. Tapos yung main door natin, dito sa area na to. Tapos meron tayong terrace sa itaas. Tapos pinaroofing na po nila yan, kaya naka-cover na yung area natin, yung terrace natin sa itaas. Tapos mayroon din tayong big window dito. Naka-fabricate na yung gate natin sa Blessed. Kaya install na lang nila yan. So yung design ng gate natin na vertical tubular yung ginamit natin. Kaya pababa siyang ganyan kapag install natin.
Magpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, ngayong araw po ito, ipapakita po natin yung turnover project po natin dito po sa Enclave Subdivision, Angeles, Pampanga. Sa lahat po ng mga taga-Angeles, mga kabalen, sa lahat po ng mga taga-Enclave Subdivision, binabati po namin kayo. And sa mga client po natin na nasa US, nasa California, USA, kay Sir Albert at saka po kay Ma'am Myra. Hello po. Alam ko po, inaabangan nyo po yung full house tour po natin sa kanilang bahay. Actually, nakaalis na po sila, na-turnover na po yung project na ito a few months ago at ngayon po ipapakita po natin yung full house tour sa project po natin na ito. Before po natin start yung full house tour natin sa loob, sabihin ko lang po mga ka-Blessed, yung pong lot area po ng property na ito. This is a 200 square meter lot area. Yung pong frontage po niya is nasa 10 meters. And yung pong sa side naman po niya is nasa 20 meters. So 10 meters by 20 meters yung dimension po ng lot na ito. So if may ganito po kayong lot dimension na property, pwede po yung ganitong design. So mag-start po tayo ngayon mga ka-Blessed sa labas ng bahay. Papakita po natin, this is a 2-story project na ginawa po natin. Yung po kasing lot po natin, hindi siya ganun kaluwang. So nasa 200 square meters. So minmaximize po natin yung lot po natin. Kung papansinin po natin, meron po tayong firewall sa side po na ito. So nag-firewall po tayo sa isang side po ng property para ma-maximize po natin siya. And then kung papansinin po natin, meron po tayong covered terrace sa itaas para ma-maximize din po natin yung pong space po ng bahay. Actually, gustong-gusto po talaga ng mga client po natin na i-maximize. Kaya po, ginawa po natin is pina-cover na po natin yung terrace po sa itaas. And then sa facade po natin, kung papansinin po natin, meron po tayong driveway dito, and then we have 2-car carport, pedestrian gate po natin, nandito po siya sa side, and may mga natural stones po tayong nilagay dito. Mamaya po ipapakita ko po yung details. Ito naman po yung other side po ng bahay. So sa portion po ng bahay na ito, wala po tayong firewall. Actually, yung firewall po natin, sa itaas lang po siya. Requirement po siya ng subdivision. Pero sa side po ng bahay, meron po tayong 2 meter setback. So, ito po yung other side. Ngayon po, balik po tayo sa facade po ng property. Pasok na po tayo para makita nyo po yung space. Ipapakita ko po muna yung spacing po ng bahay para magka-idea po kayo. And then, after po nun, ipapakita ko po in full details yung mga materials na ginamit po natin. And then, yung mga client po natin, nag-upgrade po sila ng kanilang gate. Yung po kasing property natin, ka-Blessed, 10 meters lang po siya. So kung meron po tayong 2-car carport, hindi po pwedeng sliding gate yung gamitin natin dito since hindi po enough yung space po ng lot. So yung ginawa po natin, bifold gate po tayo. Pero automated pa rin po siya. So meron pa rin po tayong remote. One click lamang po. Yan. Bubukas na po yung gate po natin. Advantage po ng ganitong gate mga ka-Blessed, kaya na umuulan, hindi ka na kailangan bumaba sa sakyan, isang pindot lang, yan, bubukas na yung automated gate po natin. So ito yung space ng ating carport. So 2-car carport, pwede po dito sa kaliwa, sa kanan. And then yung pong space natin dito sa kabilang side, meron po tayong mini porch po dito. Yan. Tayo po ako para makita po yung space. Yan. Hindi po siya ganun kaluwang, pero tamang-tama lang po. If pwedeng maglagay po ng mga chair po dito. Yan, 2 chair. Very possible. And then ikot ko lamang po yung view ng camera para makita niyo po yung other side po ng bahay. Ito naman po yung other side po ng bahay. Ito yung sinasabi kong may setback. So, punta po ako dito para makita niyo po yung space. At pagpasok po sa ating garahe, mapapansin po natin agad itong napakagandang wall na ito. These are imported racks po na in-upgrade po ng mga client po natin. Papansinin po natin, napakaganda, very elegant tignan. Yung buong wall po nila, pinalagyan po nila ng natural rock. And then, ito po yung space po natin dito sa gilid. So, 2 meters setback po. And may setback pa rin po tayo sa likuran. Pakita ko na po habang nandito tayo ngayon sa labas.
Ayan, so punta lang po ako dito ka-blessed para makita po yung space. Ayan, so ito po yung space po natin sa likuran. So meron pa rin po tayong setback sa may likuran po ng bahay. From our 2-car carport, punta na tayo ka-blessed sa loob ng bahay. Ito po palang bahay na ito ka-blessed, nilagyan na po ng gamit ng mga client po natin. So nung umuwi po sila, tinurn over po natin yung property or yung bahay, namili na po sila ng gamit at sinet up na po nila. So makikita nyo po niya, napakaganda ng pagkakaset up ng bahay. Very homey yung pagkakaset up po ng bahay. Makikita po natin yan. Tara po, pasok po tayo. Upon entry sa ating main door, makita po natin meron po tayong open space dito sa portion na to. May open space din po under stairs, so hindi pa pin-enclose ng mga client po natin. Yan, naglagay lang po sila ng yan halaman para magkaroon po ng decoration sa may area po na to. I-switch ko po ngayon yung view ng camera para makita niyo po kung ano po yung itsura ng loob ng bahay pagpasok po natin sa main door. Yung view po natin, pagpasok po natin sa ating main door, so papakita ko lamang po yung layout po ng bahay. On my right side, nandito po yung stairs po natin, paakyat po sa second floor. Ngayon, sa likuran ko naman po, itong area po na to, kung papasanin po natin mga ka-blessed, napakaganda po ng mga gamit na pinili po nila dito. Tayo lang po, upo lang po ako dito para makita nyo po yung space po natin. So itong portion po na to, or itong area po na to, this is their living area. And papansin po natin, wala po silang TV wall. Minsan mo kasi mas prefer po ng mga client po natin na kapag nasa living area sila, yan, magkukwentuhan lang talaga. So wala pong TV area po dito. Kung papansinin po natin, yung entertainment nasa itaas po, papakita ko po mamaya. So ito po yung living area. Now on the other side po, yan sa kaliwang portion ko naman po, nandito po yung dining area po nila. Yan, dining area. And then after ng dining area, nandito po tayo ngayon sa ating formal kitchen. At kung papansinin po natin yung formal kitchen po nila, napakaluwang. Yung request po ng mga client po natin is malaking formal kitchen, and titignan po natin center island. Napakaluwang din po ng center island. Yan, dito po sila nagkakape. Yan, dito po sila nagkakwentuhan every time na pupunta po sila dito sa area po na to. Papansinin po natin, naka-finish na rin po yung mga kitchen cabinets po natin. Kasama na po yan sa package. Sa kabilang side naman po, meron din po tayong mga cabinets dito. And then sa ibaba, meron din po. And then, another feature po ng bahay po na ito, sa ground floor, meron po tayong sliding door po dito. Kung papansinin po natin, meron po tayong extension ng ating formal kitchen. Yung po kasing concept ng layout po nito, this is a open layout concept. Kaya kung magluluto po tayo sa loob ng ating formal kitchen, possible po mangamoy yung buong bahay. Kaya po meron po tayong extension ng ating formal kitchen. This will be our auxiliary kitchen. Yan, meron po tayong sliding door para hindi po pumasok yung amoy. At kung papasin po natin, this is an auxiliary kitchen, pero napakaganda pa rin po tignan na auxiliary kitchen po nila. Ayan, nag-upgrade din po sila ng mga countertop. Mamaya po ipapakita ko po in full details yung mga materials na ginamit po natin. Meron na rin po silang washer po dito. Ayan, sa portion po na to kasama na. And then meron po tayong back door dito. Papasanin po natin, we have our back door here. Access po yan kanina dun sa likuran na pinakita ko po sa inyo. From our auxiliary kitchen, sa right side ko naman po, meron po tayong another sliding door po dito. Since nandito po yung dining area po natin, naglagay po tayo ng
sliding door po dito, and then paglabas po dito, pwede siyang gawing lanay in the future, or pwedeng gawing mini garden. Yan po yung nakita niyong space kanina sa labas. And then dito naman po sa right side ko, meron po tayong dalawang rooms po dito. Yung una po is yung common bathroom po natin. Nandito po siya side na to. And then another bedroom, nandito naman po siya sa side na to. Unahin ko na po yung bedroom. Meron po tayong one bedroom dito po sa ibaba. So hindi po siya ganun kaluwang. Ayan. Pasok po ako para makita niyo po yung space po natin. Meron po tayong double bed po dito. Ayan. Saktong-sakto lang po yung space po natin. Pero yung kagandahan po dito is meron pa rin po tayong bedroom dito po sa ibaba. Ayan. And then, dito lamang po katapatan po ng ating bedroom sa ibaba. Ito po ay access po natin sa ating common bathroom. Dito po yung sink. Meron po tayong maluwang na sink po dito. Pero isang sink lang po yung request po ng client po natin. Decorative mirror. Yan, nilagay na po ng mga client po natin. And then, yung pong portion po na to, yan, tatayo po ko dito para makita po yung space. Pero po yung full details, mamaya ako na po ipapakita. Meron po tayong toilet dito sa side na to. Para hindi na po makita sa camera. And then yung shower area naman, nandito naman po. Mamaya ako po ipapakita yung full details po ng mga materials na ginamit po natin. After po dito, akyat naman po tayo sa itaas para makita po natin yung house features for the second floor. So dito po yung access po natin, at kung papansinin po natin, even yung stairs po natin, upgraded po siya. Yung ginamit po natin, solid mahogany. Yan yung mga steps po natin. Mamaya na po ipapakita yung full details. Akyat po tayo sa itaas. Pag akyat po sa itaas, yan, makita po natin. Actually, makikita ko sa point of view ko, ito po yung sinasabi ko na entertainment area or family area. I-switch ko po yung view ng camera para makita nyo po. Ito po yung view po natin kapag umakyat po tayo sa second floor. Meron po tayong maluwang na space po dito. At dito po natin makikita yung TV. Yan yung po mga speakers. Alam ko may mga karaoke din po nilagay dito yung mga client po natin. And then naglagay po sila ng mga sofa. Yan, sa portion po na to. So dito po yung family area po nila. Dito po yung entertainment area po ng mga client po natin. And meron po tayong tatlong bedroom dito. Sa second floor, mag-start na po tayo dito sa aking left side. So ito po yung first door po natin dito. Ayan. So upon entry, hindi rin ganun po kaluwang yung space, pero tamang-tama po. Nakapaglagay pa rin po sila ng queen size bed po dito. And then may cabinet po. So portion po na to, at ang kagandahan po, bawat bedroom po, dito po sa second floor, meron po tayong banyo. So ito po yung banyo po niya ng ating first bedroom sa itaas. So hindi rin po ganun ka luwang talaga. So tamang-tama lang po yung space po natin. So dito po yung shower area po natin. Yan, sa portion po na to, mamaya ko na po ipapakita yung full details. Yan, balik po tayo ngayon sa mga bedrooms po natin. From our bedroom 1 sa itaas, sa second floor, yung po next bedroom po natin is nandito. So these are regular bedrooms po. Wala pa po tayo sa master's bedroom. Regular bedroom po ito. Pasok po tayo. Ayan, so ito po yung space. Papakita ko po para magka-idea po kayo. Meron din po tayong queen size bed po dito. Meron po tayong cabinet dito sa portion po na to. And then yung pong door na ito naman po yung bathroom po nila. Yan. Pasok po ako para magkaroon po kayo ng idea. Hindi po ganun kaluwang, pero full bathroom pa rin po siya. May shower area,
And may toilet din po tayo sa portion po na to. From our second bedroom, ito na po yung last bedroom po natin sa bahay. So, ito po yung master's bedroom po natin. So, pasok po tayo ka-blessed. Itong master's bedroom po, ito po yung may pinakamaluwang na space. So, tayo po ako dito para makita niyo po yung space. Ayan, ito po yung bed. Tapos, meron pa po tayong extra space po sa right side, extra space dito sa left side, and then even sa front po ng bedroom. Meron pa po tayong napakaluwang na space. So, TV wall po niyan. Dito po siya. And then, ito pong passage po na ito, ka-blessed. Entry po siya sa kanilang bathroom sink. So, pasok po ako para makita niyo po yung space. Ayan. So, ito po yung space po natin. Meron po tayong dalawang sink. This is po for her and this is for his. Yan. So, dalawa po yung sink, no? Kay Mrs. at saka po kay husband. Yan. And then, dito na po ako sa right side naman. I mean, sa left side ko. Meron po tayong maliit na space po dito. Yan. Para po sa para po sa wardrobe. Yan. So, hindi ko na po papakita in full details. May mga gamit na po tayo dito. Proceed po tayo ngayon dito sa ating toilet and shower area. Yan. So, ito po yung space po natin. Tama-tama po yung space. And then, yung shower area po natin. Dito naman po siya sa portion po na to. Ayan, so tapos na po yung mga bedrooms po natin dito po sa second floor. At kung sa tingin nyo, yun lamang po yung house pictures sa itaas, meron pa po tayong isa. Ayan. So ito po yung ginawang extension po ng mga client po natin para ma-maximize po yung space natin sa itaas. Any time of the day, yan, ni-request po nila ipa-roof na po siya. Yan. So, check po natin. Ito po yung access po natin. Meron po tayong door dito sa tabi lang po siya ng stairs. So, ito po yung stairs po natin para magka-idea po kayo. So, ito po yung door po natin papunta sa ating terrace. So, papasanin po natin. Meron po tayong another parang living area po sa lugar po na ito. Napakaganda rin po ng mga ginamit po nilang mga furnitures sa portion na to. Parang nasa resort po tayo at again po sa itaas naglagay din po sila ng mga natural rocks. Yan, papansinin po natin yung buong wall po na to. Meron din po siyang natural rock and naglagay po tayo ng mga upuan po dito sa portion po na to. Ang kagandahan po dito, sabi ko nga po kanina, any time of the day, yan, tanghali, umaga, gabi, even kapag umuulan, yan, kung gusto po nilang umakyat po dito, sa portion po na ito ng bahay sa terrace, yan, wala pong magiging problema since naka-roof na po yung portion po ng bahay na ito. And then, meron din po tayong extra space po dito. Ikot ko lang po yung view ng camera para makita nyo po siya. Ito po yung view po natin. Yan, so ito po yung view natin sa tapat po ng bahay. And yung sinasabi kong extra space, yan, meron pa rin po tayong extra space po dito sa portion po na to. Yan, tayo lang po ako para makita nyo po yung space. So itong wall po na to, ito na po yung firewall ng mismong property, yung pinakita po natin sa ibaba. And then, yan, meron din po tayong natural rock po dito sa portion po na to. Mamaya ko na po ipapakita. Mga ka-blessing, nga naman po, mag-house tour po tayo gamit yung camera. And then, ipapakita ko po in full details yung mga materials na ginamit po natin sa project po natin na ito, sa enclave. Mag-start po tayo sa facade. Ka-blessed, yung gate po natin, tubular po siya, yung ginamit po natin. Tubular grills. Kulay black naman po yung ginamit po natin. Kulay dito, color black. Tapos yung po orientation po niya is pahaba po siya. Yan, nakatayo. Hindi siya horizontal. So vertical po yung orientation niya. And then
sa area po na to, naglagay din po tayo ng natural rock. Kung ano po yung natural rock na ginamit po sa loob ng bahay, I mean sa wall ng bahay, same din po yung ginamit po natin dito. Yan, natural rock din po yung request po ng mga client po natin. So, ito po siya sa ilalim. And then, dito po sa side ng bahay, nilagyan din po natin ng groove line yung bakod po natin. Yan, ito po kasing lahat na to sa kapatid po siya ng may-ari. Yan, so nilagyan po natin ng groove lines para hindi po siya plain tignan. Nilagyan tayo ng groove lines dito, tapos firewall sa ating terrace sa itaas. And then yung pong kulay po ng bahay, actually wala po siyang exact code kasi po pinatimpla po siya ng client po natin. Meron po kasing specific color na gusto po yung client po natin, so pinatimpla po natin siya sa pintor. So ito po yung prefer na kulay po ng client po natin, pero nasa beige po siya, parang beige po, light beige po yung kulay po niya. So ito po yung side po ng bahay. Yung pong spandrel po natin, PVC po yung ginamit po natin, PVC wood. Tapos yung pong flashing and gutter po natin, kulay dark gray naman po. Balik po tayo ngayon sa harapan po ng bahay. Yan po, talang po sa pinaka harapan, sa facade po ng bahay. So ganito po yung itsura po niya. Yan, katulad po ng sinabi ko kanina, yung pong gate po natin dito, automated gate po siya. Tapos ginawa po natin bifold. Yan, kaya nagpa-fold po siya dito sa right side, nagpa-fold din po siya dito po sa left side. Since 2-car carport po yung area po natin dito, if hindi po siya bifold, lalabas po kasi yung gate po dito sa daan. Kaya for safety, ginawa po natin bifold yung mga gates po natin. Yan, sa kaliwa at sa kanan. Yan, so ito po yung full view ng ating carport. Yan, yung mga tiles po natin dito, kulay gray po yung ginamit po natin dito. Safest color po sa mga driveway is kulay gray. Yan, kasi po minsan may mga tire marks po tayo kapag po kulay, ganyan po yung kulay gray, hindi po siya masyadong halata. Yan, so nagbe-blend po siya sa kulay ng gray. Yan, tapos sa wall po natin, so ito po yung natural rock po natin. Yan, close up ko lang po para ma-appreciate nyo po yung ganda ng mga natural rock po na pinalagay po ng mga client po natin. So buong wall po yan from ceiling, yan, hanggang dito po sa ibaba, yung buong wall po ng parking. At least po yan, pag park po sa bahay, agad-agad nyo pong nakikita itong portion po na to. Ano? Tapos yung pong ceiling po natin dito, yan, PVC panel po yung ginamit po natin. Light wood po yung kulay niya. Yan, same din po dito sa ating spandrel. Yan dito. So PVC panel din po siya. Yan, even yung dito po sa walkway po natin dito. Yan, kulay gray din po yung tiles. Yan, so ito po yung sliding kanina, ito po yung back door kanina sa ating auxiliary kitchen. Papansin po natin, naka-elevate po yung dito. Yung po kasi lupa niya, natural mataas po. Yan, so kaya naka-elevate po yung portion po na to. And then ito po yung natural level po ng lupa dito po sa bahay. Yan, so ito po yung space. And then meron po tayong malaking window po dito. Yan, para may natural light po tayo pumapasok sa loob ng bahay. Since one side firewall po tayo dito, wala po tayong window niyan sa side po na to, kaya nilagyan po natin yung mga windows po dito. Tsaka mayroon po tayong sliding sa may dining area. Tapos ito po yung mini porch po natin. Yan, meron po tayong mini garden po dito. Yan, sa portion po na to. And meron din po tayong malaking window po dito. Yan. And may natural rocks po tayo hanggang sa itaas. Ayan, tapos yung door po natin, this is a solid mahogany door. Yan, in-upgrade po natin yung door po natin. Ginawa po natin 120 yung lapad. And then upon entry, last ito po yung view po natin. Yan, pagpasok, makita po natin is yung, yan, sa left side po natin is yung staircase. And then tapos dito po is yung living area po natin.
Yan, yung tiles na ginamit po natin sa buong bahay, dito po sa ilalim, sa itaas, kulay white po siya. Request po ng client po natin. Kulay white para mas malinis tingnan, mas maluwag po tingnan. Ayan. At yung walls naman po natin, para siyang white pero nasa lightest shade po siya ng cream. Yan, kapakasanin po natin. Sa right side ko naman po, ito po yung formal kitchen. And then, living area. At kung titignan po natin, yung ceiling po natin, flat ceiling lang po siya. Kaya request po ng mga client po natin, mostly from US, mas prefer lang po nila is napaka-simple, elegant pa rin pong tignan. Flat ceiling po yung request po nila. Usually po kasi minsan nagpapa-cove ceiling po tayo sa mga living area, pero dito po flat ceiling po siya, buong area po ng bahay. Yan, so living area. And then, naglagay din po sila ng mirror dito. Kung papansinin po natin, nagkakaroon po tayo ng illusion na parang may extra space po dito. Nakakaluwang po talaga yung mirror. Kaya naglagay po sila ng mirror po dito. Pero ito na po yung pinaka-wall ng bahay. So, ito po yung view po natin if nandito po tayo sa ating living area. We got dining. And then, yung center island po natin. And yung formal kitchen po natin, letter L. Yan. So, mag-start po tayo dito sa ating formal kitchen. Yung mga cabinets po natin, up to ceiling po siya. Yan, in-upgrade po ng mga client po natin, up to ceiling. Tapos, yung po ginamit po na materials is gloss. Yan, kulay white po na high gloss. Yung sa itaas, yan. Tapos yung sa ibaba naman po, laminated po na kulay wood. Yan, wood naman po yung color niya. Yan, so dual po yung kulay po ng mga cabinets po natin. High gloss sa itaas. Yan, sa ibaba naman po, wood design naman po siya. Yan. Sa itong door po na to, pantry cabinet po siya. So, hindi na po natin na-open yung mga gamit po nila. Nandito na po. Yan, tapos sink. Yan, tapos yung pong napakagandang stove range. Yan, nandito po siya. Yan, Tapos ito po yung sinasabi ko, napaka-luwang po ng kanilang center island. Yan, meron po tayong chairs po dito sa portion po na to. And ito pong wall po ng ating center island. Papasanin po natin, natural rock din po yung nilagay po natin dito. And then sa sidings naman po, naglagay po tayong kulay white na fluted panel. Yan, tapos ito pong column na to, yan, actually nung chinek po namin ito, required po kasi itong column na to for structural integrity. Hindi po natin siya pwedeng alisin, although magiging maluwang po yung area po na to ng bahay if wala yung portion po na to, pero very important po siya. So kailangan po siya, hindi po natin siya pwedeng alisin, kaya nilagyan na lang po natin siya ng yan, natural rock din po. Yan o. Yan, tapos proceed po tayo ngayon sa ating auxiliary kitchen. Yan, meron po tayong sliding door po dito. And then sa auxiliary kitchen po natin, iba po yung tiles na ginamit po natin dito. Wood tile po siya, pero textured tiles po, hindi po siya madulas. Medyo matte po siya. Kaya ito po yung nilagay po natin dito. Pagdating naman po sa mga cabinets po natin, same design po sa formal kitchen. Meron po tayong laminated wood dito, wood shade, tapos high gloss white naman po. Yan sa itaas po. So kompleto rin po ito. Meron din po siyang stove, sink. Yan, tapos yan yung pong washer po nila. Nandito rin po. Yan, so from our auxiliary kitchen, yan, proceed po tayo dito. Check na po natin yung bedroom 1. So yung bedroom 1 po is nandito. Yan, so nakita niyo na po ito kanina. Flat ceiling din po. Yan, tapos kaharapan lang po niya is yung common CR po natin. Yan. So, yan po yung view natin. Sa ising po dito, yan, napaka-luwang pa rin.
Tapos may mga tiles po tayo dito na ginamit for accent. Tapos yung mirror po, yan, naka LED na po. Yan, tapos sa kabilang side naman, dito naman po yung toilet po natin. Yan, so toilet, tapos yung shower area po natin. Yan, dito siya. Tapos yung pong tiles po natin dito, wood tile po yung ginamit po natin. Yan. From our common CR, ito po yung view po natin. Nandito po tayo sa pinaka likuran po ng bahay sa may common CR. Yan. So ngayon naman po, akit po tayo sa itaas. Pero pakita ko lamang po yung ginamit po natin dito sa ating hagdan, sa ating stairs. Yan yung handrailing po natin. Yan, solid mahogany po ito, solid wood. Tapos yung yan, ito pong portion po na ito, yung post po natin, king post po natin. Yan, solid mahogany rin po yung dito. Tapos yung pong steps po natin, solid mahogany, pati po yung sidings po natin, solid mahogany rin po. Yan, so yan po yung itsura niya. Tapos ito pong sa side na to, yan, solid steel naman po ito. Ang kaibahan lamang po sa mga regular na ginagamit po natin, ito po pabilog po siya. Yan, papasabi po natin, pabilog po siya. Yan, request po ng mga client po natin. Yan, kulay black naman po yung ginamit natin. Yan, paakyat. And yan, meron po tayong chandelier dito. Naglagay din po tayo ng malaking window po dito for natural lights. Yan, so ito po yung view natin pag aakyat po tayo dito. Yan, sa ating family area. So ito po yung family area natin, entertainment. Papansinin po natin flat ceiling din po. Yung dito po natin. Yan, napakaganda po ng mga sofa. Yan, tapos dito na po tayo sa first bedroom. Yan, so ito po yung view po natin. Flat ceiling din po. Yung sa itaas. I mean yung kisame natin. Yan, tapos meron po tayong cabinet dito. And then yung ating yan, bathroom. Yan, sa bathroom naman po, naglagay po tayong flute. Dito po, sa portion po na to. Tapos meron po tayong LED mirror dito. Shower area, naka-enclose naman po siya. And then yung toilet po. And then yung tiles po natin, wood tile po siya. Dito. Yan, so ito po yung bedroom 1 po natin. Then bedroom 2. Yan, identical lang po yung layout ng dalawang bedroom. Yung bed. Yan, dito naman po yung cabinets. Yan yung banyo po natin. Nandito siya. Yan. Same layout po, same design. Meron po tayong LED mirror. Meron pong flute, sink, tapos yung toilet and yung enclosure po natin for shower. And for our master's bedroom, dito po siya. Yan, so ito po yung space natin for our master's bedroom. And then yung pong ceiling po natin, flat ceiling din po. Yan, napakaluma po ng space dito. Dito sa harapan. And then yung space din po dito sa may side. Tapos ito po yung view po ng ating vanity. Yan, double sink. Tapos meron pa po tayong space po dito. Yan, for vanity rin po. Yan, ito po yung wardrobe area. Enclosed wardrobe. And shower and toilet. Dito po siya. So, ito po yung ating master's bedroom. And then from our master's bedroom, yan, kapag nakita niyo po siya, parang hotel po siya. You know? Parang hotel feels po yung ambience po natin dito sa master's bedroom. After po sa ating masters, yan, proceed po tayo dito
sa area po ng ating terrace. Yan, so ito po yung view po ng ating terrace. Napaka luwang po ng space po natin dito. And meron din po tayong natural rock po dito sa buong wall po na to. PVC panel sa ating ceiling. Yan, so ito po yung space natin dito. Yan, dito po sa side. Yan na po yung highway. Yan, sa Friendship Highway. Yan, so ito po yung view po natin if nandito po tayo sa itaas ng ating terrace. Yan, so wala pa po tayong kapitbahay dito. Pati dito sa harapan, wala pa. Yan, pati po dito meron pa po tayong extra space. Yan, napakagandang mag-relax po dito. Mga ka-blessed, before po tayo matapos sa ating full house tour, i-recap ko lamang po yung house features para magka-idea po kayo kung ano po yung details ng project po natin dito. Yung pong lot area po natin, it's 200 square meters po siya. So dimension po niya is 10 meters yung frontage, and then 20 meters naman po yung side po ng property. So 10 meters by 20 meters, that's total of 200 square meters. Yung total floor area naman po natin, since minmaximize po natin yung sa ibaba, minmaximize po natin yung sa itaas, total of 290 square meters yung total floor area po ng buong. Tapos kung titingnan po natin yung mga bedrooms po natin, we have 4 bedrooms, and then we have 4 bathrooms. Meron po tayong auxiliary kitchen kanina yung pinakita po natin. Meron po tayong family area yung sa itaas or yung entertainment area po nila. Meron po tayong mini porch. Meron po tayong terrace po, yung napakaluwang na terrace na pinakita po natin kanina. And meron po tayong 2-car carport. At mga ka-blessed, maraming salamat po for watching our house tour. Maraming salamat po sa pagsama sa ating house tour ngayong araw po na ito sa ating project sa Enclave Subdivision. Again, sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kalwalatian, sa lahat po ng mga natapos po natin project, at maraming salamat po sa mga clients po natin na nagtiwala po sa Blessed Builders. Sa mga upcoming clients po natin, maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. Alam naman po natin lahat po ng blessings na meron po tayo galing po sa Panginoon. Ginagamit lamang po nila kami as an instrument para po matupad po yung mga dream home po ninyo. Especially po sa mga clients po natin na nasa ibang bansa. Ayan, maraming salamat po sa pagtitiwala. Yung iba po hindi pa po namin sila na-meet personally. Yung iba naman po na nakaka-video ko lang po namin. Pero salamat po sa buong pagtitiwala po ninyo sa Blessed Builders. Again po kay Sir Albert at kay Ma'am Myra at sa buong family po nila. Maraming salamat po. We are hoping na makasama po namin kayo ulit soon pag uwi po ninyo, kasi po nakaalis na po sila, nakabalik na po sila sa US after po nilang i-set up po yung bahay. At sa mga nagtatanong po kung magkano po yung cost ng ating project dito po sa Enclave, mag-message lamang po kayo sa ating FB page. Yung po kasing price po ng bawat project po natin, nag-iiba po yan. Kasi halos every year po tumataas po yung construction rate. So we want to make sure po na mabigay po namin yung exact details, exact rate ng mga project po namin. Mag-message lamang po kayo sa ating FB page. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.